Grabe ang lamig guys. Good morning sa inyo, no? Madilim pa. Pero ano na, 7:30 na dito guys. Guys, tingnan nyo, frozen na yung sasakyan ko. Lamig. Huh? Naon kaya namatay na yan. Mainit na yan. Ayun o, frozen guys oh. May yellow pa oh. Negative 1 eh. Oh my god. Negative 1. Plus 3 na yun. Painitin natin muna. 23. Pero na-on ko na to. Pero na-on ko na to guys kanina pa. Kasi ganito talaga dito no. Pagka papasok ka, dapat 10 minutes or 15 minutes before ka alis, i-on mo na siya. Para mainit yung makina. Di ba baby, bawal Yun. ano to, i-frost? Hindi, naka-automatic to. Makakabasa mo sa Oo. lamig pag ano. Pero kasi ito may automatic to. Hindi ko na ginagalaw. Basta in-on ko yan, automatic na yan. Ganyan naman ginagawa ko last year. Ayan, so alis muna tayo guys. Hatid lang muna natin si Zion. Nakakatuwa si Zion, talagang okay na siya dito guys sa daycare. Ayan, sobrang happy kami ni Emma kasi dati pag iniiwan talaga namin siya yung, alam mo yung maaawa ka na kasi iiyak siya, tatawagin siya na Mami, Daddy, ganyan, parang wag mo akong iwan, parang gano'n. Pero ngayon guys, sobrang okay na siya. Pamula nung kwento rin namin sa inyo guys, yun, dire-diretso na yun. Ang galing. Nakakatuwa lang. At least, hindi masakit sa loob na iwan mo siya. Kasi masaya na siya. Ayan, so lagi niya sinasabi yung teacher niya, ganyan. Ayan, so, yeah, good. That's good. Madilim pa, no? Tingnan nyo naman guys, no? Madilim pa. 7:42. So mamaya pa to. Tapos ano ngayon guys, -2. Tapos mamaya hanggang uwi ko alas 5, parang hanggang 10 lang yung kumbaga yun yung pinakamainit niya, yung 10. Kasi Emma nagdala na rin talaga ng makapal na jacket nga kasi pag gabi lalo mas mas malamig. Kaya minsan sinusundo ko siya sa C-Train. Kasi minsan lalabas siya, yung bus matagal pa ganyan, minsan 12 minutes maghihintay siya. So mahirap talaga, kaya nakakaawa din to eh. Kailangan niya rin kasi talaga guys mag-OT, yung daming trabaho kasi. Ayan, so ito na siya. Ayun o, kapal na suot na ni Emma. Back to winter siya. Sabi ko -2 na kasi. Saka mamaya pag uwi mo kasi gabi, di ba? Ayan, so ito. Biyahe na tayo. Yes. Hello. Sabi ko sa kanila, nakakatuwa kasi si Zion, okay na siya. Hindi na gaya dati na parang bigat-bigat mo iwan kasi may iyak. Yan na nga. Maganda na naka-adjust na siya. So ako naman ngayon yung parang may sakit. So may nagtanong kung pause daw ba ako may medical condition. Pause lang po, parang kaso ngayong weekend, yung long weekend pa ha. So kaya nagre-recover pa yung boses ko. Ayan. Hindi, tsaka ano yan sa weather din. Sa weather, alam mo yun, yung mainit ngayon, malamig na. Kaya nagre-ready na rin ako winter jacket kasi pag uuwi ng gabi, not always naman masusundo. Ayoko rin talaga magpasundo kay Alvin kasi sayang din yung gas, pabalik-balik, diba nakauwi na siya, tas susunduin pa ako. Kaya minsan, kung nasa labas sila, kunwari bumili ng milk, doon pwede akong magpasabay, sabihin ko, sunduin ako sa may Chinook station. Kung hindi naman, mabilis lang naman yung bus. So, aabangan ko lang yung connecting para hindi ako mag-wait ng matagal sa bus stop. Ayun. Tsaka anyway guys, si Emma, pagka minsan talagang yung ganyan yung boses niya talaga yun. Minsan yan, mawawalan pa ng boses yan. Yeah. Ewan ko, sila magkakapatid, no? Ganun talaga. Si Apple, di ba? Kaya ganyan sanay din? na akong ganito. Ayun. Ang buwan, ito naman yung buwan. Laki ng buwan pa guys, no? 7:40 na. Ano talaga yung ngayon full moon. Ganda. Kita nga ni Saya, sabi niya nga night pa raw kasi may moon pa. So ang inaantay niya sun. So last time kasi 'di ba panay sun, kasi summer, ngayon fall, tapos magwi-winter na. Grabe. Full moon na full moon ngayon. And yan,
palapit ng winter, paikli na ng paikli yung daylight. Kaya konti na lang yung oras na may araw tayo or maliwanag. Mas madami ang gabi at dilim. Tapos mag-a-adjust pa kami guys ng oras. Hindi ko Yes. lang alam kung kailan. Sa November. November. Oo. Okay. Yan. So anyway, dahil tayo na naman ay nasasakyan, meron naman tayong balitang i-share sa inyo, no? And hindi ko alam kung good news or bad news to, kasi may mga tatamaan din tayong mga kasamahang immigrants or yung mga temporary foreign workers. So alam nyo ba, ayan, si Quebec, yan, just this week ay nag-impose na ng country cap for regular skilled worker program. So kung meron tayong international student cap, yan, di ba yun yung in-implement ni Immigration Minister Mark Miller. So dito sa Quebec, nag-umpisa na silang maglagay ng country cap. Yan. So sa mga programs daw nila, umpisa nila dito sa regular skilled worker program. Ang cap, bawat country or kung saan ka man galing country ay magiging 25% na lang. So ibig sabihin daw, hindi pwedeng ma-dominate ng isang lahi or isang country ang kanilang program. So dapat daw ma-promote ang diversity. So dapat hati-hati, or kung marami man kayo, ang maximum nyo na makukuha dyan sa buong program na yan ay 25% lang. So kapag lumagpas na dyan, wala nang i-release or aaprobahang yan imigrante or yan skilled workers sa ganitong program. So kailan ba nag-start itong country cap dito sa Quebec? So nag-start siya October 9 and tatagal siya ng 1 taon. So October 9, 2025 next year. So hindi naman siya forever. Kaya sino ba yung mga tatamaan dito? Alam ko na alam nyo rin. Ayan, sabihin na natin yung mga Indian nationals. Kasi meron kaming na research nga sino ba yung mga mostly nag-i-immigrate dito sa Canada. Pero yung details namin or data na nakuha 2022 and then syempre na po siya ng 2023. So not sure kung may updated na ba doon. And syempre na-dominate nga ng Indian nationals. So I am not sure kung in reference doon kaya sila naglabas ng ganitong prohibition or policy. So temporary policy lang din naman to since 1 year lang. So lilimitahan na daw guys, and the very goal is to promote diversity para for example hindi naman puro Indians or for example hindi naman puro Filipinos yung magdo-dominate sa ganitong program, dapat ma-share mo din sa other nationalities. So again, ang tawag sa program na uumpisahan nila itong country cap ay regular skilled worker program. So just a quick background din, paano ba nag-work tong regular skill program dito sa Quebec. Ayan, meron silang expression of interest. Tas doon nila iniipon yung mga possible applicants na pwede nilang ma-invite. And then, sa mga candidates na yon, ina-assess nila yon based sa number of factors bago nila i-invite. So una, based sa age. Yan, then education. And then language proficiency. Alam ko kapag proficient ka sa French, mas may edge ka kaysa sa English proficiency mo. And then, family composition. Next one is job offer. Of course, kung may job offer ka sa Quebec, higher yung points na ibibigay sa'yo. And then, of course, family connections to Quebec. So, going through these factors, no, na re-remind ako sa expression of interest na inopen ng Alberta. So, I think sumunod na yung Alberta sa ganitong kind ng program kay Quebec, or baka may nauna pang ang ibang province. So ganito na yung nagiging sistema nila sa pag-i-invite ng applicants or yung magiging provincial nominee nila. So yan yung sa regular skilled worker program. So kapag may nag-dominate and sobrang daming applicants no based on one country or nationality, ililimit na nila yan ng 25%. So good news or bad news pa yan sa mga Filipinos? Tingin nyo ba
marami ba ang nag-a-apply dyan sa regular skilled worker program sa Quebec ng mga kababayan nating mga Pinoy. So I don't have the data kaya hindi ko alam. Ang data na meron kami na na-research ko ay yung sa whole Canada na, and nasa 29% nga yung India, and hindi nagre-reach ng 25% yung Philippines. I think nasa top 4 or top 5 pa nga lang siya. So yun, kapag kasi nasa top ranking ka dito sa regular skilled worker program ng Quebec, yan, ikaw yung mai-invite and mai-issuehan ka ng Quebec Selection Certificate. Yan, kapag na-issuehan ka kasi ng mga provincial nominee, alam nyo guys, plus 600 points agad yan sa CRS portal nyo once you have accepted it, and yan nga, na-assess yung documents nyo na tama naman nga, na magge-generate nga kayo ng ganitong scores. So, plus 600 yun. And it means automatic invite ka na for permanent residency. So, yun diba? Parang, ang ganda rin. Yan para sa amin ng ganitong policy. At least nga, nagkakaroon ng chance yung maraming tao. So, hindi lang nafo-focus sa iisang lahi or nationality or nadodominate somehow. Kasi yan, minsan makakarinig rin tayo sa mga Canadian citizens or permanent residents na ayan, nagiging ibang country na nga daw itong Canada. So, wala naman masama sana na, syempre marami din naghahangad from mga third world countries katulad ng mga nasa Pinas na magpunta at mag-try dito sa abroad or first world country, pero I think sometimes they are being taken negatively na yan, kasi minsan yung culture ng ibang country, ayan, hindi na welcome masyado dito sa Canada. So ang tanong dito susunod ba yung ibang provinces sa nasimulan na policy or prohibition ng Quebec? Yan, mag-impose rin kaya ng limitation or country cap ang ibang provinces like Alberta, ayan, and then dito sa Ontario, mag-impose din kaya sila ng country cap dyan, kasi we all know naman na hindi naman lingid sa kaalaman natin na ang dami ding Indian nationals doon, and then dito sa Pinas din, sa mga Pinoy, dumadami na rin. So yan, tingnan natin maabot ba yung 25%. Kaya 25% naman guys, I think is a high number na ibig sabihin madodominate mo na yung 1/4 ng program. Kaya siguro konti na lang din yung overflow or maapektuhan dun sa specific country or nationality. Yan, but we will see. This is a developing policy pa naman. Yan, isa pa lang naman ng province dito sa Canada yung nag-impose. Kaya malalaman natin kung paano siya tinitake ng mga somehow nationals na pwedeng maapektuhan ng ganitong programa. Ayan. So, yun ang ating update, no? Yan, kayo, anong take nyo? Tama ba ang inumpisahan ng Quebec or mali? Ayan. So, whatever it is naman, policy na siya ng Quebec that people have to follow. Ayan. So, anyway, Pero malaking bagay yun. Para sa akin para sa akin lang 25% malaking bagay yun. At least malilimitahan nila yung pagpasok ng tao dito. na from a certain nationality. Yeah. So, mabibigyan ng more room or opportunity yung other nationals. So, guys, eto ipakita ko pala. So, guys, wait lang. Habang nagre-research ako, grabe, palaki yung buwan dito. Malapit na yung palapit. Grabe, oh. Lalo sa Banff yan. Malaki. Grabe na, laki. Ganda tignan niya. Bilog na bilog. So guys, ito yung sinasabi kong source namin. 2022 data, pero syempre 2023 ni-release dahil inassess talaga nila kung ilang percentage ng nationals yung nagiging immigrants dito sa Canada, and top 1 is India, 27% or 118,095 immigrants, and then sunod dyan ang China, 7.2%. Ang laki ng gap, guys, no?
So, hindi talaga mabimit ng, for example, China yung 25% cap. And then, Afghanistan, 5.4%. Next is Nigeria, 5.05%. And sumunod lang yung Philippines na 5.04% or 22,000 immigrants. So, nasa next ng list yung France, Pakistan, Iran, USA. May nag-i-immigrate din dito from US, which is 2%. And then finally, Syria. So, yun yung 2022 data. So, hindi natin alam kung mas lumobo pa yung volume ng iba dito sa list or bumaba na. But, yan, going through the list, nasa top 5 pa lang yung Philippines na 5% yung nag-i-immigrate out of all the nationalities. So, yun guys, no, tingin nyo naman, maapektuhan ba yung mga Pinoys or not? Or meron lang target na isang nationality yung policy na inisyo na yan. So, we will see, diba, kung ano yung reaction ng mga tatamaan. Right? Grabe, no? Ang laki ng 27%, tapos ang sumunod, ilan? 7? Mm-hmm. Grabe, ganun karami pala talaga yung Indians, no? Ang ina-expect ko nga, baby, Pilipino marami din eh. Oo. Kasi 2022 data yan. Hindi natin alam, di ba? Kasi na dumami rin yung mga Pinoy dito. Pero I guess from 5% baka, hindi natin, I assume baka, siguro doble natin, 10%. So, still a low number. Pero yan nga, nasa top 5 ng list ng Philippines noong 2022. Ayun. So, yun guys, no? Yun yung mga nangyayari ngayon dito sa Canada. Yes. So Ikaw, based sa'yo, ikaw naman, dahil ikaw yung nagde-deliver sa kanila ng mga update. Nagsabi na ako kanina. Sabi ko, parang okay sa akin or favorable naman ako sa policy na to kasi 25% is already a big chunk ng whole program. Ibig sabihin, kunwari, 100 ang kukunin, 25 doon mapupunta na sa isang nationality or pwedeng mapunta sa isang nationality. So, kung umawas dyan, wala nang mai-approve. Ibig sabihin, more opportunity or yung 75 slots at least maibibigay sa other people coming from different countries. So, it just reflects fairness, yun nga, diversity. So, hindi lang naman iisa yung program dito sa Quebec. So, kung may gusto talagang mag-immigrate dito sa Canada or particularly Quebec, they can try other program na hindi pa nasa-saturate yung 25% limit or yung walang limit na 25% or country cap. So, yun yung sa akin. So, comment nga kayo guys kung favor kayo. Ayan. So, for sure, mga kababayan natin, pabor na pabor sa ganyan. Pabor naman. Kasi as I can see, not yet, unless lumobo na naman talaga yung number ng Pinoys dito na pwedeng maapektuhan talaga yung mga Pilipino. So, yan lang guys naman, I guess, ang ating vlog for today habang kami ay nata-traffic dito. Ayan. Pero, kaya pa naman. Malapit. Malapit na. Liliko na lang kami dito pa, 17th Avenue. So, hindi ko alam yung street. So, 80 yung speed dito pero, di ba? Moving naman. Barely moving. Ang speed namin nasa 30. Hindi na naman traffic dito sa pag pumapasok tayo. Okay lang. Yan. So, anyway, hanggang dito na lang muna, I guess. So, salamat again sa mga nanonood sa aming videos and yan po sa mga hindi pa nakasubscribe, please consider subscribing po and don't forget to click the notification bell para updated rin kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!